Good morning, Pilipinas! Ako si Bacon Palacio, your Tagalog legal educator. In this series, may mga guest akong attorneys from different backgrounds na magbibigay sa inyo ng Philippine Bar Exam tips. Kaya watch this video until the very end para malaman ninyo kung ano ang tips ni Attorney Ronald Ofalia Santiago, isang bar coach ng Juris Bar Review Center. Attorney Boom of the radio program Basta Batas, kasama si Attorney Boom. As requested by a good friend, Attorney Aldrin Palacios, ano po ba yung mga pwede kong mabigay na advice sa mga aspiring lawyers o sa mga nagpaplano po na mag-take ng bar exams? Very basic po na ang preparation for the bar exam ay nagsisimula po sa years na ginugol po natin sa law school. Kumbaga, dapat meron po tayong strong foundation. Even yung mga professors natin, di ba, yun yung sinasabi since day one. Kasi kung ano po yung foundation na na-establish mo sa years mo sa law school, that is something that you can bring dun sa actual bar exam. And I think the most challenging part is paano mo makukonsolidate lahat ng mga natutunan or napag-aralan mo sa actual bar exams. Kaya ako, for my number one advice, decided at committed ka na maging abogado. Very important po yun. Kasi pag decided tsaka committed ka na maging abogado, you will do everything whatever it takes. And that entails na talagang mahihirapan ka, mapupuyat ka, minsan malilipasan ka ng gutom. And I guess isa sa pinaka-challenging part ay expect mo na may mamimiss ka ng mga events or time mo sa family or friends mo. Kasi pag decided tsaka committed ka na maging abogado, kailangan magsakripisyo ka. And I think it's a little sacrifice as compared sa bigger opportunities na pwedeng ma-open sa'yo once naging successful ka sa journey mo at maging abogado. So that's number one. You must be decided and committed to be a lawyer. Number two, dapat ready ka sa battle na to. Ako po naniniwala na ang pag-take po ng bar exam is one of the biggest battles. Ang bar exam daw ay ang pinakamahirap na licensure exam sa buong Pilipinas, di ba? So dapat ready ka. Weapons mo andyan. Dapat fully equipped ka. Hindi pwedeng sumaba ka sa bar exam na may na-miss out ka o may mga napabayaan ka. Dapat ready ka. Physically, mentally, emotionally, psychologically, sometimes financially, especially sa mga katulad ko na working student. And ang pinaka-importante dapat spiritually ready ka. Physically, well, very important kasi ang hirap naman na may sakit ka, 'di ba? Habang nagre-review at saka doon mismo sa actual bar exam. It's a big no-no. Ako naniniwala po ako na as you prepare for the bar exam, hindi lang dapat basa, hindi lang dapat aral. Dapat inaalagaan mo rin more yung sarili mo. Kailangan may mga physical activities ka, exercise, wina-watch out mo yung diet mo. Very important kasi scientifically proven naman to na kapag nag-exercise ka, mas na-activate yung brain cells mo. So pag activated yung brain cells mo, so ang tendency, mas ma-absorb mo yung mga pinag-aralan mo. Especially ang dami mo dapat na kabisaduhin, di po ba? Sa diet naman, ako when I was preparing for the bar exam, isa sa mga natutunan ko is i-minimize ko talaga yung intake ko ng carbohydrates. So, instead na mag 2 cups of rice ako, half rice lang ako. And hindi ako kumakain ng french fries kahit na super favorite ko siya. Kasi sabi sa article na nabasa ko, too much carbs will convert that sa body mo ng sugar. And kapag marami kang sugar sa katawan, ang tendency aantokin ka. So, di ba ang goal natin makapagbasa or makover natin lahat ng subject matter sa syllabus per subject. So, kung aantokin ka, so mababawasan yung time mo na mag-aaral. Kasi pag nagbabasa tayo, hindi naman dapat basa lang. Dapat attentive tayo. Kailangan nagmumultitask tayo. As we read, dapat we analyze. As we analyze, dapat we can also memorize. So, kumbaga, holistic dapat ang approach natin whenever we read or study during the preparation natin sa actual bar exam. Emotionally, psychologically, dapat prepared ka rin. Kasi may mga pagkakataon na kapag kausap mo yung mga kabatch mo, yung mga kaklase mo, yung kaibigan mo, medyo mapaparanoid ka kapag may narinig ka na something na hindi mo pa nababasa. Parang feeling mo aral na sila, tapos ikaw hindi pa pala masyadong aral na aral.
Especially may mga kaibigan tayo na magsasabi na naka third, fourth reading na sila, di ba? So ikaw, hindi mo pa nga natatapos yung first reading mo, sila fourth reading na. So parang medyo maaalam ka. Emotionally, psychologically, maapektuhan ka. Pero come to think of it, kung yung mga kaibigan mo na magsasabi na naka fourth reading na, bakit sila umabot sa fourth reading kung pwede naman nilang ma-master yon in just one reading, di ba? So dapat alam natin how to refute those distractions. Kaya dapat alagaan din natin yung ating psychological at saka emotional well-being. Very important po yan. Financially, syempre, ang hirap niyan kapag no work, no pay ka, di ba? Ako, I was privileged kasi naka-study leave ako. So, medyo kahit paano, hindi ko masyadong problema yung financial aspect. Pero for some, I guess, kailangan before the bar exam, dapat yung finances natin ay ready na. Dapat alam natin how to budget. Kasi ang hirap naman na pinoproblema mo yung bar exam, at the same time, pinoproblema mo yung finances mo. So, dapat advance ka mag-isip. Alam mo na dapat na meron kang finances, meron kang support, at hindi mo na kailangan maghanap ng financial support during the time na nag-prepare ka for your bar exam. Spiritually equipped dapat ka. Very important po yan kasi ako naniniwala ako na we can only do so much. It's close to impossible na mabasa natin cover to cover lahat ng nakalagay sa syllabus Ako, when I was preparing for the 2013 bar exam, ang prayer ko ay hindi makover lahat na nasa syllabus. Ang prayer ko nun was, sana yung mga inaaral ko siya yung lumabas sa bar exam. And I was really praying that God will honor my hard work. Kasi during that time, I was totally surrendered. And naniniwala ko na it's not me, hindi yung galing ko, hindi yung preparation ko yung magpapasa sa akin sa bar exam, but it's God. I don't know kung anong religion meron ka, pero ako naniniwala ko na ang preparation at saka yung journey sa bar exam is your relationship, personal relationship kay God. And number 3, advice ko sa inyo, as you prepare for the bar exam, alam nyo na-anticipate nyo na kung ano yung mga possible distractions. And that boils down dun sa decision tsaka commitment mo na maging abogado. Dapat, if you want to become a lawyer so bad, di ba? Dapat, alam mo na how to cope up with distractions sa mga may relationship. Kumbaga dapat, during the time na nagpe-prepare ka sa bar exam, dapat kinausap mo na yung significant other mo. O sa mga single, kinausap mo na yung family mo na as much as possible, kung pwede naman na hindi sa'yo i-share yung mga problems na kinakaharap nila, hindi naman life and death situation, they could just keep it to themselves. Dapat beforehand nakausap mo na yung mga mahal mo sa buhay na you are going to take the bar exam, and as much as possible, ma-minimize yung any kinds of distraction. Kasi ang hirap na nasa momentum ka na, tapos biglang may bad news kang nalaman, all of a sudden, lahat ng mga inaral mo biglang mawawala kasi nakapag-focus ka. Masyado ka na preoccupied ng mga distractions. For some practicals, ako, when I was preparing for the bar exam, as I read, as I listen sa review centers, sa mga lectures, ako ay took down notes talaga. Yung mga feeling ko mga concepts, mga doctrines na itatanong sa bar. And then nilagay ko yan sa isang index card para just in case na ma-board ako magbasa, yun yung mga easy to read ko. Yung mga things na pwede ko i-memorize. Kasi isa sa mga ina-advise ko rin sa mga na-handle ko sa review center, being a bar coach sa Juris Bar Review Center, may mga pagkakataon talaga or darating talaga sa punto na mababurnout ka. Mga 2 months before the bar exam, alam mo yung parang exhausted ka. I experienced that myself. Yung parang feeling ko, magkakasakit ako. Yung acid tumataas sa dibdib ko. Nakala ko may sakit na ako sa puso. Yung pala, super stressed lang ako. Nung time na yun, na-anticipate ko na darating yung time na maboboard ako magbasa na hindi ko kakayanin na makapagbasa ng 8 hours a day. And isa sa mga nakatulong talaga sa akin yung mga bagay na sinulat ko sa index card. Kasi easy to read siya. Since nabasa ko na siya, mas madali ko siyang maintindihan at madali ko siyang ma-memorize. So I guess that's one of my practicals that I want to share to you. Being a bar coach sa Juris Bar Review Center for a long time, the way you attack the problem, dapat keep it short and simple.
May mga pagkakataon kasi na sa sobrang excited natin, especially kapag super aral na aral ka, ang tendency natin ay may mag-over answer, di ba? Kasi ang bar exam is a test of being responsive. Kailangan the way you attack the problem, the way you attack the bar question, dapat you stick to the issue and never ever answer without a legal basis. Sa Juris Bar Review Center, we do teach the proper way of attacking the bar question. We have this so-called 4-paragraph rule na syempre hindi ko masyado i-share sa inyo para magkaroon kayo ng interest na mag-enroll sa Juris Bar Review ni Attorney Reguera kasi very effective siya kasi sa 4-paragraph rule na pioneer po ng Juris Bar Review Center na summarize yung mga things na dapat na makita sa answer mo. May iwasan yung mag-over answer and you will only focus on the essential things on how to spot the issue. So very important po yun kasi no matter how good you are or how prepared you are sa iyong pag-aaral, pero pag hindi mo alam yung proper format on how to answer the bar exam, sayang yung effort mo. You have to look for a decent and reliable review center. I recommend talaga the Juris Bar Review Center. And finally, as my last word sa mga aspiring lawyers tsaka sa mga may plano po na mag-take ng bar exams, I really encourage you na i-offer yung journey na to sa mga tao na talagang tumulong sa inyo, sa family nyo. Again, as I have said earlier, dapat totally surrendered ka na you will do everything, pero that everything will not guarantee that you will pass the bar, but you will offer those efforts that you have exerted, praying that God will honor the efforts and the hard work na ginawa mo during the time na nagpa-prepare ka sa bar exam. Kasi it's not all about you. I believe it's all about God. It's all about your commitment to the dream that you have prayed before God. So I hope na nakatulong ako kahit paano and makapag-inspire. And gusto ko rin i-take yung opportunity na to para invite kayo sa aking radio program every Saturday, 7 p.m. You can check out our page. Look for Basta Batas. You can also search that on YouTube. Every Saturday, nagdi-discuss kami ng mga batas in simplest and basic terms ay maintindihan ng aming mga listeners. Yun lamang po at to God be the glory. If interested ka makausap ang Bacon Palacio community, please join these social media accounts. Okay, oras na para sagutin natin ang comments ng Bacon Palacio community. Si first commenter ay nagtatanong kung paano ba mag-manage ng stress. Una, iba-iba po tayo. You will have to discover yung akma para sa'yo. In my humble opinion, exercise ang best anti-stress. Sa kaso ko, I walk at nagbabike ako at ito ay very effective para sa akin. Suggest ko lang po, iwasan natin yung destructive methods katulad ng nilulunod yung sarili sa alak. Pero ang mas importanteng tanong ay kailan ka ba dapat mag-manage ng stress? Kailan ka ba dapat umariba? Kailan ka ba dapat mag-iisi-isi sa law school or sa Philippine Bar Exams? Ikaw lang ang makakasagot nan base kung gaano mo kilala ang iyong sarili. Para naman kay second commenter, nauutal daw siya mag-English pero gusto niya pumasok sa law school. Una, may mga tao talagang mas gifted sa spoken English kaysa sa written English at vice versa. Pangalawa, mas magiging bihasa ka sa spoken English kung lagi ka nagsasalita ng English. Sumali ka sa mga club katulad ng Toastmasters, Debate Club, or Moot Court. O kaya sumali ka sa mga English-only Dungeons and Dragons campaign. Masaya na, marami ka pang magiging kaibigan from all walks of life. Para naman kay third commenter, tinatanong niya kung paano ba ang suggested kong paraan para magbasa ng Supreme Court cases. Okay, bago ko sagutin yan, please watch yung video ni Lex in Motion pagkatapos mong panoorin tong video na ito. Ang ginagawa ko sa law school, binabasa ko na lang yung ruling ng bawat case na relevant sa topic ng class ko for that day. For example, yung kaso para sa StatCon, huwag mong basahin yung tungkol sa jurisdiction ng PCGG. Instead, basahin mo yung parte tungkol sa ejusdem generis. Wow, ang galing talaga ni Attorney Boom. Kaya please like this video and share mo ito sa social media. Please click here to subscribe and click here para naman mapanood mo ang collaboration ko with Lex in Motion. At muli, ako si Bacon Palacio. Salamat at pinanood mo ako and I'll see you in the next video. Bye-bye!